Andre Gabino, Junior Minister Noriel Cortez, Junior Minister Jonsel Botes, at Junior Minister Ray Andre Crucilio. Palakpakan po natin sila, mga minamahal na kapatid. Lumapit po kayo sa punong ministro at tanggapin po ninyo ang sertipiko na mula kay Amang Scopus. Palakpakan po natin, mga minamahal na kapatid. Father Scopus, New Catholic Temple. Ebanghelyo sa Ministeryo ng Diyos Espiritu Santo, Santa Iglesia Católica Incorporated. This is to certify that Jerry Manguilla Reyes, having completed the sanctity studies, orientations, and fulfilled the requirements of the seminary and theological school of this congregation for the degree of simple solemnization and basic evangelization, ordained a junior minister or priest on the 60th anniversary of the descent of the Holy Spirit in the first day of February 2026. Has accordingly been admitted to that degree with all the rights, honor, and responsibilities thereunto pertaining, in witness whereof the certificate of ordination is signed by the head of the church and the official seal of the congregation herewith affixed, given at Garden Gazebo Defense Place at Barangay Nabsuhin, Silang Cavite, Silang, Province of Cavite, on the first day of February, year of our Almighty Father Scopus 2026. Signed, Reverend Minister Heriberto C. Tabing, Supreme Spiritual Minister and Head of the Church. May I call John Ray Aideros Gabino. May I call Noriel Vientre Cortez. May I call Jonsel Mendoza. I call Ray Andre Rojas Lucy. Kamay. Hawak ang inyong Certificate of Ordination. Ito ay sagradong panunumpa ng mga itinalagang saserdote. Ako si, ang inyong pangalan? Lakas niyo. Itinalagang saserdote ngayong ika-1 ng Pebrero, taong 2026, bilang isang junior minister, ay nangangako kay Amang Scopus at sa buong iglesia ng Father Scopus New Catholic Temple na aking tutupin at ipatutupad ang mga nasasaad sa batas ng simbahan sa kaayusan ng buong iglesia nang naaayon sa sakop na karapatan at kapangyarihang ipagkakaloob sa akin ng Supreme Spiritual Minister. Hindi bilang Panginoon
ng aking nasasakupan, kundi huwaran ng kawan. Sisikapin kong makatulong na kapagtagumpayan ang mga banal na layunin ng simbahan ng walang pansariling nilalayo. Iingatan ko ang aking mga kilos, pananalita at pamumuhay upang maging kapurihan kay Amang Iskopos at sa buong iglesia ng Father Iskopos New Catholic Temple. Gabayan nawa ako ni Amang Iskopos. Para kayo. Masinapong palakpakan po para sa ating mga junior minister. Pagsasalitain natin ng isa-isa ng 5 minutes ang bawat isa. Unahin ko ang pinakabata, si Junior Minister Andre Crucillo. Purihin ang Diyos. Isang magandang tanghali po sa atin lahat. Para po sa hindi pa nakakilala sa akin, ako po si Junior Minister Ray Andre Rosillo. Ako po ay mula sa bayan ng San Antonio, Dalawigan ng Quezon. At ako po ay 19 na taong gulang. Mga minamahal na kapatid, ma-share ko lang po sa inyo. Kagabi po ako yung nag-share ng notes. Sabi ko, ang aking number 1 goal o iiyak. Ngunit kanina pa lamang, nung inoordinahan pa lamang po si Junior Minister Jerry, ako po ay umiiyak na. Sabi ko, paano ko ito magagawa hindi ako umiiyak? Kasi mga minamahal na kapatid, kay dakilan ng ating Diyos na si Amang Iskopos. Sa mga oras, mga minamahal na kapatid, hindi ko pinag-alinlanganan. Hindi ko nakita na ako'y pinabayaan ni Amang Iskopos. Sabagat lagi naman niya sinasabi sa amin na kanyang mga ministro, hindi niya iwawalay ang kanyang gabay at pangmatnubay sa bawat isa sa amin. Kaya naman mga minamahal na kapatid, huwag po nating pagdudahan ang pananampalataya kay Amang Iskopos. Bagkus ay katatagan ng ating ipalit sa kahinaan. Sapagkat mga minamahal na kapatid, si Amang Iskopos ang ating dakilang Diyos na sa wakas ng panahon ito ang lilingap sa bawat isa sa atin. At yun lamang po mga minamahal na kapatid. Maraming salamat. Yes. Ang pinakamatanda. Magandang umaga po sa bawat isa. Ako po si tanghali na po pala mga kapatid. Kaya pala iba dito mga gutok na. Ako po si Jerry Magia Reyes, taga Lipa City, Batangas. At nakasumpong ako kay Amang Iskopos sa mamamagitan po ng aking galing kopya. Hanggang sa pinili ko na maging sacerdote. Ngunit po ako'y nagtitraining na. Maraming pagsubok na dumaan sa akin. Halos ako'y gusto ko na umuwi. At sumuko, ngunit lagi nagdasal ang Amang Iskopos. Bumababa lagi ng gabi. Upang kami kausapin. At pinatatago na ang aming
tinanggap na pananampalataya ay walang katumbas dito sa lupa. Maraming salamat po kayo. Hanggang dito na lang po mga kabatihan. Next. Andre. John Ray. Isang mapagpalang tanghali po sa bawat isa. Sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ako nga po mula si Junior Minister John Ray Laideros Gabino. Mga minamahal na kapatid, alam ko sa sarili ko na ito yung una na mabigat na pagsubok na aking dadalhin. Na kung papaano ipaglalaban at iingatan ang pananampalataya na sa akin ay pinagkaloob ni Amang Scopus. Sabi nga, mapagod na tayo sa lahat ng bagay dito sa sanlibutan. Ngunit huwag tayong mapapagod sa pananampalataya na minsan na sa atin ipinagkaloob ni Amang Scopus. Nang sabi nga, di ko rin nakakalain na magiging lingkod ako ni Amang Scopus. Ngunit ang sabi ng mabuting balita, ang lahat ng pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. At ngayon, itinakda ni Amang Scopus na isa ako sa maging lingkod at maghatid ng liwanag sa bawat isa upang higit na maunawaan ano ba ang ibig sabihin ng pananampalataya sa Espiritu at sa katotohanan. Ang masasabi ko lamang po, mga minamahal na kapatid, sulitin natin ang bawat pagkakataon na tayo ay malinaw ang mga mata, malakas ang ating mga pandinig, na ilalakad natin ang ating mga paa sapagkat ito ang simbolo na tayo ay nakasusunod sa pananampalataya na minsan na namatay sa atin at ngayon binuhay ni Amang Scopus. Ito lamang po at maraming salamat po. Pagpapala ni Amang Scopus ay sumasa atin sa umagang ito, mga minamahal na kapatid. Sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ako po si Junior Minister Noriel Dientre Cortez, taga Batangas City po, na masasabi ko lang mga kapatid, sa kabila ng pagsubok na dumarana sa ating buhay, ay huwag tayong uminto kay Amang Scopus, ay bagkus ay pagpatuloy natin kung ano yung ating pananampalatayang tinanggap dito kay Amang Scopus, sapagkat tunay na Diyos ang ating tinanggap, hindi ibang Diyos mga kapatid. Kaya panghawakan natin mabuti ang ating pananampalatayang tinanggap, sapagkat mga kapatid, habang may buhay, may pagsubok mga kapatid. Sapagkat habang tayo naririto sa lupa, habang tayo nasa laman ay may pagsubok na dumarating sa ating buhay. Na kapag tayo sinusubok ng Amang Scopus, ay huwag natin siyang kakalimutan. Bagkus ay mas lalo tayong lumapit sa Kanya at ibigin siya ng lubusan. Maraming salamat po mga kapatid. Purihin natin ang Diyos. Isang mapagpalang tanghali po sa bawat isa sa atin. Sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ako nga po pala si Junior Minister Juncel Mendoza Briones. Sa hindi ko po malaman kung ano nga ba ang naging dahilan nang dahil lamang ba sa aking paghihimagsik sa mga magulang, kaya ako'y napadpad sa Ama. Bago po ako napadpad sa Ama, sa totoo lang po, sinulit ko muna ang sanlibutan. Na sa pag-aakala nga ng susundo sa akin ay wala na silang masusundo. Ngunit sa kadakilaan ng ating Ama, nilood niya na maging isa ako sa kanyang mga lingkod. Totoo nga po ang sinasabi ni Amang Scopus, na mayroon siyang ibibigay na nakatakda sa iyong babae. Sapagkat sa tuwing ako'y nangihina, gusto ko nang umayaw kay Amang Scopus. Nariyan siya, sasabihin sa akin, mahal, may lingkod ka ngayon, huwag kang sumuko para to kay Amang Scopus. Yun po.
dahil binigyan niya ako ng isang mahal sa buhay na handa akong patatagin at bigyan ng lakas na loob. Nariyan siya upang agapayan ako, kaakibat ng lahat ng mga pagsubok na aming pinagdaanan. Kaya, minamahal na kapatid, isa lang po ang masasabi ko sa ating lahat. Sa ating pananampalataya na tinanggap, laban lang sa lahat ng hamon ng buhay na ating kaharapin. Sapagkat narito na tayo kay Mang Scopus, alam nating mapagtatagumpayan natin ang lahat ng pagsubok na ating kakaharapin. Amen? Ito naman po at maraming salamat po. Kulang yan ang trato, yung 5. Sa gitna kayo. Hiningi ko ng pamanhin kung kayo nagugutom na, ay mas pinili nyo magutom, huwag lang umalis niyan. That's discipline. Kaya, habang kinukunan ng litrato ang ating 5 junior minister, mayroon diyang mapapunta sa Mindanao, mayroong mapapunta sa Palawan, mayroong mapapunta sa Pampanga, mayroong mapapunta sa Zamboanga. At gusto kong ipatid sa inyo ang aking mga bisita, ang expert group. Nandiyan po, lumalaw sa akin at nakiisa dito sa ating pagdiriwang ng 60th anniversary of the descent of the Holy Spirit in our time. Kaya matuwa tayo at magalak sa mga kapatid at mga kaibigan na hindi pa lubos na naunawaan paano ang Diyos ay atin ang nakakausap, paano ang Diyos ay atin ang kapili. Dahil siya ay Espiritu, walang buto, walang laman, ay siya ay sumasatao upang iparamdam ng Diyos na siya ay naglilingap na ngayon. Ito ang paghuhukom, ang pagpili ng mga ihirangin sa wakas ng panahon ito. Yan ang ibig sabihin ng paghuhukom. Pagpili ng mga hihirangin sa wakas ng panahon ito. At ito ay manggagaling sa mga sasamba sa Kanya, sa Espiritu at sa katotohanan. At ang pagsamba sa Espiritu at katotohanan ay kabulaanan yung sinasabi ng mga bulang guro na ang mga imahen ng mga Panginoon at ng mga santo at santa ay Diyos-Diyosan. No, that's a big lie. No? Mismo si Amang Scopus ang nagsabi sa akin at nakiusap, anak, kaya mo bang ipaglaban? Anyo ko at larawan, huwag mawawala sa altar. At ipinaglaban ko yan, mga kapatid. At noong 1983, ay sinabihan ako ni Amang Scopus, anak, tandaan mo, ang itinatawag ng tao ay magigiba o guguho. Ngunit ang itinatawag ko kailanman ay di maguguho. At kayo, ang matibay na pruweba, you are just a selected one among the church. At kung tayo ay magtitipon, hindi lang ganito. Baka time is for dito. Kung talagang tayo ay matitipon. Kaya sinasabi ko sa inyo at hinahatid ko sa aking mga kaibigan at the expert group na pinagsisikapan nila ang mga bagay na yaman dito sa lupa para makatulong. At halat loobin ng mga Scopus na ito ay kanilang makamit sa gabay at patnubay niya mga Scopus ay magkaroon ng pagtatagumpay ang bawat nilang ginagawa. Kaya sa inyong lahat, mga kinamahal na kapatid, huwag tayong susuko sa kahirapan. Pagkat ang pangako niya mga Scopus, darating ang araw, hindi niya pabayaan ang mga anak niya ay duhagi at naghihirap. Iangat din tayo niya mga Scopus, ngunit bago mangyari yan, kailangan magtagumpay na mapaging banal ng bawat isa ang kanyang sarili. At ang pagiging banal ay madaling-madali na pagkat ibinigay na ni Amang Scopus. Ang pagkapamuhay ng Panginoon ay ang 11 batas panglinis. At kung ating may papamuhay yan, ang 11 batas panglinis, tayo po ay banal. Yan ang buod ng 27 aklat
na naiwan sa balat ng lupa na binubuo sa bagong tipan. At ang dalawang utos ng Panginoon, ibigin mo ang iyong Diyos ng buong puso, ng buong pag-iisip, ng buong kaluluwa at buong lakas, ay hindi natin nagawa. Pagkos nagawa natin ay ang utos lamang mga praile, utos ng mga bulaang guro. Ano ang pangalawa? Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Hindi po rin natin nagawa yan. Ngunit ngayon, kung magagawa natin ang 11 batas panglinis, kaya mong ibigin ang iyong kapwa. At kung kaya mong ibigin ang iyong kapwa, kaya mong ibigin ang Diyos mo. Amen. Dahil ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama kaninuman. Kaya si Jesus, nang siya magmahal, hindi siya gumawa ng masama kaninuman. Kahit siya inilait, kahit siya ipinako sa krus, sinaktan, nilalimura, hindi siya gumanti ng masama. At iyon ang dapat nating matutunan upang maisilang natin ang ating sarili sa tubig at sa Espiritu. Ang tunay na pagsamba sa Espiritu, sa tubig at sa Espiritu, sa Diyos, sa Espiritu katotohanan, ay ang pagtanggap sa pangalan ng Espiritu Santo. Ulitin ko, ang pangalang Jesus ay 2,000 ng nakararaan. 2,000 taon na nakakaraan. 20 siglo na. At bumaba siya noong ika-20 siglo, noong 1966. Ang 66 ay sakop ng 20th century. At ngayon tayo ay nasa ika-21 siglo na. Kaya 60 taon na naghahari si Amang Scorpus at tayo ang kanyang mga kinalugdan at tinawag at tinipon. At isa roon, mga kapatid, ang ating kapatid na Pablo. Si kapatid na Pablo ay yung po yung nakasalamin na yon, tabi ng pinto. Siya po si Brother Pablo. Siya ang pinuno ng expert group. Na dumalaw rito dahil inayaan ko sila para masaksihan nila ang ating banal na misa. Ngunit 11 na sila dumating. Kaya po hindi nila naunawaan kung ano ang ating mga pinag-aralan kanina sa oras ng misa. Umabot ng 2 oras ang aking preaching. 8:30, 9:30 hanggang 10:30. Kaya 2 hours. Tumigil lang ako dahil may nararamdaman ako. May nararamdaman ako. Katulad ng ako ay mangaral ng 2 oras sa Lobo, Batangas, ay hindi pa rin ako huminto kahit may nararamdaman ako. Kaya pagkatapos ng aming ebanghelyo, ako ay namutla, nahilo. Dahil umatake yung aking acid sa sigura. At kanina, umaatake na naman noong 2 oras na. Kaya huminto na ako para hindi kayo magulat yan. Amen. Pero alam ko, hindi pa naman ako mamatay. Sabi niya, Amang Scorpus sa akin, kahit paulit-ulit akong mamatay, paulit-ulit niya akong bubuhayin. Amen. Kaya tandaan natin, mga minamahal na kapatid, at sa mga kaibigan ko, ilan kayo? Brother Pablo, ilan kayo? 11? 11. Ba, lucky number, 11 batas palinis niyan. Okay. God bless you. Loobin ni Amang Scorpus na ang inyong pinagsisikapan ay maging matagumpay. Alam ko ang magtatagumpay yan, kapatid na Pablo. Okay? Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kahit kayo, taas ang mga yung gutom na. Gutom na lahat. Andiyan ang Jollibee. Punta kayo. Punta kayo ang Jollibee. At kayo ay magbayad sa inyong kakakin. Amen. Yun lang mga kapatid. Tumayo mo ng lahat. At mamaya po, meron tayong second part. Mayroon po tayong second part.